Good evening mga kadogo. Medyo ngayon lang tayo uli nakapag-vlog, no? Ah, Meron kasi ako napanood sa YouTube mga kadogo. Ah, ang dami palang may sakit ngayon ng mga aso, kennel cough. So na-experience ko kasi yung kennel cough kay Pickles. Hindi po ba nga, hanggang sa naibet ko na si Pickles nung una kala ko kaya kong gamutin dahil kala ko simpleng ubo-ubo lang, halak-halak. Medyo ano rin, deadly rin pala yon. Conforme pala yon sa klase ng ubo ng aso. Meron kasing ordinaryong ubo lang, halak, and may plema, and pwede na rin pala yun na maging severe, yung maging pneumonia siya. Yun ang delikado, pneumonia, dahil mauwi na sa distemper. So, buti na lang si Pickles naagapan ko. So, ang payo ng vet sa akin niya, binigyan siya ng mga antibiotic, tapos yung gamot, tsaka yung pampalakas ng resistensya. Binitamins din siya eh. Yun, gumaling naman. Pero nakatulong din yung ginawa kong self-medication nung una pang naramdaman ko yun. Kasi ang sign nung cough ng aso, yung ubo, yung tapos nahihirapan siya huminga, makikita niyo yung angat ng dibdib na gano'n, kakaiba. So yun na yun, nung gano'n na siya, yun na yung stage na yun, talagang hirap ng huminga, tapos nawala na siya ng appetite, ayun na, humingi na ako ng tulong sa professional. Dinala ko na dun sa kabats kong vet, which is yun yung vet ko talaga, sa may Paco. Kabats ko yun nung college, veterinary na siya ngayon, doktora. So, yun, binigyan niya ng mga ganun. Pinayuhan niya ako para daw ma-prevent yung mga kennel cough or cough ng mga aso, maging malinis tayo sa kapaligiran. Iwas-iwas sa paglabas-labas, lalo na kung alam natin yung lugar hindi maayos yung ventilation. Kunyari, papasyal tayo sa isang kaibigan na may kennel din, tapos hindi natin kabisado, di po ba? Tapos yung ventilation, kung maayos ba yung hangin, kasi kung may virus doon, ang laki ng chance ang maging sapol din yung aso natin. Tsaka yung paglabas-labas, yung pag-walk natin, iwasan po natin, importante po to, iwasan po natin yung mag-sniff, yung mag-amoy sila sa daan pag winowalk natin. Lalo na makikita natin yung dog natin nasa direksyon ng pagpunta niya dun sa aamoy na siya, dun sa pupo, or may nakita tayong kakaiba dun sa daan na aamuyin niya, iwasan natin, hilahin natin, huwag natin hayaang amuyin directly, contact sa nose, amoy na gano'n, lakas pumasok nun. Kasi ang virus na to, especially sa mga kennel cough or cough ng aso, airborne. Kaya kung maaamoy niya talaga, direktahan, laki-laking chance na magkaroon siya ng virus. So, ang prevention daw doon, yun nga, yung maging malinis, maingat sa mga pinupunta ng ating alaga. Maging observer tayo. Kunyari, winowalk nga natin, tingnan natin, iwas natin sila doon sa maruruming bagay na aamoy nila. Bisa didilaan pa, di ba? Kasi virus kasi yan. Usong-uso ngayon mga kadogo, lalo na ngayong taglamig. Ang daming nakikita ko ng mga may sakit na aso. And mostly, mga nababalitaan ko, hindi lang aso, pati pusa, may ubo na rin, may halak eh. Tapos hirap siyang huminga. Ganon, yun po ang sign nun. So kung ganon naman at meron po tayo talagang budget, dali na po natin sa professional sa vet para ma-resetahan. Sandali lang naman pag niresetahan na yan. Ang laking tulong ng mga gamot na ibibigay. Palalakasin ng immune system. Yun ang importante doon mga kadogo. Diniscuss ko to kasi na-experience ko kay Pickles, mga kadogo, na ilang linggo siya, di ba? Hanggang sa walang ganang kumain. Until now nga, ngayon ay kumakain-kain na. At wala na gano yung halak. Pagaling na siya kasi may gamot na nga eh. So, diniscuss ko lang to para prevention sa mga iba nating may alaga, or hindi man prevention, yung makita nila kung ano yung sinabi kong sign na meron ng ubo yung aso. Di po ba? Yung halak-halak, at least alam na nila yung pala yun, may sakit na pala yung aso. So, huwag na tayo mag-atubili po. Kung may budget naman, dali na natin sa vet.
para mabigyan kagad ng gamot, especially mga antibiotics and vitamins. So mga kadugo, ingat tayo kasi uso ngayon ang ubo ng aso. At mas worse, pag pneumonia na, mahirap na yon eh. Baka hindi na natin kayang habulin. Tapos mauwi na ng December, lahat na. So agapan na natin, kung nakikita natin halak-halak pa lang siya, sipon na, kung may budget nga, dali na natin sa vet. Walang magandang prevention kung hindi yung kapaligiran natin, obserbahan nga natin. Ngayon, para sure tayo, kung may sign na, at nakikita natin na nahihirapan yung aso or kakaiba na, hindi na kumakain, dali na natin sa vet. Pag nakikita natin may kakaiba na sa kanya, yung wala na siyang gana, nahirapan ng huminga, dali na natin sa vet. Huwag na natin palalain, madali na yung gamutin kung maagapan, mga kadogo. Nire-remind ko lang kayo, sa dog lover, mahirap kasi pag lumala na, mahirap nang habulin. Baka mauwi pa sa kamatayan ng alaga natin, mahal natin yung mga yan, di po ba? So, yun po, diniscuss ko lang, ingat tayo dahil uso po ngayon yan. Especially ngayong December, malamig ang panahon, usong-uso. Ingat-ingat tayo para sa mga alaga natin, mga kadogo. Dito na lang po muna. At bababa muna ako at maglilinis ng kennel. Good night po, mga kadogo. See you next time. God bless. Thank you for watching, mga kadogo.